Ayan, shoutout sa ating lahat dyan. Magandang umaga, tanghali, gabi. At andito tayo muli sa ating pagre-reaction upload video tungkol dito kay Federico Santos. At ayan, pero bago ang lahat ay tayo ay mag-shoutout muna sa founder ng Kalingap na walang iba kundi si Kuya Bal Santos Matubang at ang anak niyang si Kalingap Rob at ang may bahay na si Ate Idna Vlogs. At ayan, shoutout na rin sa mga kasamahan ko sa Kalingap Strikers sa pangunguna ni Ate Glo, Sil TV PH, Hasa 26 TV, Kaberks TV, Selena Barbosa Official, Jacqueline Ducosin, Ermagalo Mix Vlog, Maria Ligaspi Vlog, at ang inyong lingkod. Ayan, shout out sa inyong lahat dyan. At shout out na rin sa mga kasamahan ko dito sa Kalingap Reactor na nandyan sila si Kalingap Maymay, si Angie Di Vera Vlog. O, suportahan natin. Nandyan si Sikoy Angie Di Vera Vlog sa Karaba. At lahat ng nasa Karaba, suportahan din natin sila. At kasama natin na suportahan dyan si Maestro 21 TV, Derek Nuilsa at ang president ng lahat ng presidente na walang iba kundi si President Berador o Javier de Leon. At ayan, balik tayo dito sa ating thumbnail. Bakit nga ba ay mayroong komento dyan? Isang comments yan ni uh, Federico kahapon sa live ni Langga Atiglo. Kasi may tinatanong ako sa kanya. Kaya dyan sa thumbnail natin, ano ang caption natin? Kailan ba naging kalingap si Federico? Tanong yan. Bakit ba ay nabuo ko yung ganong klase na tanong dahil doon sa mga naririnig ko na yung mga sinasabi nila na sinusuka mo na, kinain mo muli. Kaya ko nabuo ang isang caption na ganyan. Kailan ba naging kalingap si Federico? At naitanong ko yan sa kanya doon sa live mismo kahapon, sa live ni Langga at Tiglo dahil pumasok siya doon. Kaya sabi ko sa kanya, naging kalingap ka ba, Tatay Federico? Kaya ang tanong niya sa akin, ito, babasahin ko, pero klaro naman dyan sa thumbnail ko. Hindi ako naging kalingap. Oh, klaro ha, hindi siya naging kalingap. Dati lang akong viewers ng Kalingap Maring Hayats. Oh, yan ha, hindi siya nagiging kalingap. Isa lang siyang viewers. Isang viewers na naligaw ng landas dahil inaalok siya ng isang grupo na yung Rinas Community. At ayan, nasabi na rin niya yan sa live niya. Nabanggit niya yan tungkol dyan sa tungkol dyan sa hindi siya naging kalingap, kundi isa lang din siyang viewers na sumusubaybay kay Kuya Bal. Nanunood siya at napahanga daw siya. Pero mayroon lang na grupo na lumapit sa kanya dahil isa din siyang supporters ni Rina. Kaya ayon, at akala niya nung una maganda ang ipinaglaban. Pero nung kalauna na ay umiba na. Kaya siya nagpapaalam kuno sa grupo nila dahil iba na ang ipinaglaban. At siya, inuutosan lang din siya. So, masasabi natin na si Federico isang biktima. Isang biktima sa paghihiganti na hindi mo alam kung saan sila humugot ng galit at paghihiganti dito sa Kalingap. Na kung tutuusin, sila lang naman yung lumalapit. Tayo ang lumalapit. At tayo ang nagpresenta, tayo ang nagpakilala. Ngayon, saan tayo huhugot o saan sila humugot ng isang paghihiganti sa tao o sa community na tumutulong lang naman sa ating mga kababayan. Kaya yun siya, napagtanto na niya ng kalauna na iba na ang inuutos sa kanya. Napanood natin yan. Sinasabi rin niya yan sa live niya.
malalaman natin yung taong hindi nagsisinungaling. Bakit? Ganon at ganon pa rin yung sinasabi niya. Hindi pa iba-iba. Di ba? Pero pag paiba-iba na yung mga sinasabi, malalaman mo na yung tao na yon ay nagsisinungaling, gumagawa lang ng kwento dahil mayroon silang gustong malaman, kumukuha lang ng mga informasyon sa loob ng kalingap, pero siya nagsasabi paulit-ulit at ganon pa rin at humihingi siya ng tawad sa mga taong nabastos niya. Ha? Humingi siya dahil ang katwiran niya, hindi naman daw kawalan ang humingi ng patawad. Dahil alam naman niya na may nagawa din siyang kamalian. Kaya nung tinanong ko siya, naging kalingap ka ba, Tatay Pedring? Ano ang sagot niya? Hindi ako naging kalingap. Dati lang akong viewers ng Kalingap Maring Hayat. Klaro. At yan din ang sinasabi niya. Kaya wag nating idiin yung taong naligaw ng landas. Di ba tayo, alam nating naliligaw ng landas? Ah? Yung tao, di ba alalayan natin, itatama natin, lalo na kung willing naman siya na magbago? Di ba? Hindi yung taong gustong magbago ay itatapo natin. Mali naman yun, di ba? Tulad ng ginagawa ng iba. Gusto niyang itama yung mga pagkakamali niya, tapos lalo pa natin siyang itatapon. Di ba? Yakapin dapat at tanungin, ano ang nagtulak sa kanya, bakit nagbago siya ng pananaw at ngayon nasa gitna siya sa pagre-reaction niya. Hindi naman natin masasabi na totally na sa kalingap siya. Pinagtimbang-timbang din niya. Dahil nakikita naman niya na walang ginagawa ang kalingap. Diba? Alam natin yan lahat. Pero bakit natin, tadyakan o itapon yung taong gustong magbago? Diba dapat bigyan ng chance? Yung si Kulasisi, binigyan ng chance ni Kuya Bal, di ba? Bumalik, tinanggap. Pero lumabas na naman. At ngayon, tira na naman tira si Kulasisi. Alam na ninyo yon kung sino si Kulasisi, ha? Pero binigyan ng chance, di ba? Kaya ito si Federico naligaw ng daan at ngayon handang humingi ng tawad. Humingi siya ng tawad kahapon kay Kuya Mil at sinagot siya ni Kuya Mil sa comment section na accepted, no worries. Bakit? Dahil naintindihan ni Kuya Mil kung bakit siya ngayon ay humingi ng sorry. Dahil na-realize niya yung ginagawa niya ay mali ng dahil lang sa mga taong nag-uutos niya. Inutusan lang daw siya eh. Inuutusan siya. Kaya bigyan natin ng chance. Huwag nating itapon ang taong gustong magbago sa buhay niya. Gustong itama niya yung pagkakamali niya. Dahil ang sabi nga niya hindi kabawasan sa ating pagkalalaki ang humingi ng tawad. Lalo na kung alam mo na maling-mali ka. O diba? So bakit natin, tadyakan? Bakit sasabihin natin, sinuka mo na, kinakain mo uli? Mali naman yun eh. Kasi hindi siya naging kalingap. Hindi siya naging kalingap. Binabanatan niya. Dahil utos. Dahil utos. Pero never siyang naging kalingap. Nagiging viewers. Pero hindi siya nagiging kalingap. Sorry. Kaya yun ang dapat nating itama. Dahil lagi naman niyang sinasabi yan.
'Di ba? Kung sino man nakapanood sa kanya sa mga live niya, maririnig natin 'yan, paulit-ulit niyang sinasabi, "Hindi ako naging kalingap, naging viewers lang ako, naligaw ako ng landas, gusto kong itama ang pagkakamali ko." So, bigyan natin ng chance. Bigyan natin ng chance at obserbahan. Yes, malaking proseso, mahabang proseso. Pero andoon tayo sa sitwasyon na binigyan natin siya ng chance. Huwag nating isara ang mga pintuan natin. Ha? Huwag nating isara at huwag nating husgahan ang taong gustong magbago. Hmm? Kaya hanggang dito na lang tayo. Huwag nating masyadong husgahan ang taong gustong magbago at gustong itama ang kanyang pagkakamali. Kaya hanggang dito na lang tayo. Huwag nating kalimutan mag-thumbs up at share din tayo pag may time. Kaya ayan, bye-bye and God bless sa ating lahat.